So, ayan, DIY tayo. So, kakatingin natin, iiksian natin. Gagawin nating copy racer. Yan yung nauuso ngayon. So, kinakating natin. So, antayin natin kung ano yung magiging itsura niya mamaya. So, Kawasaki Barako 175 ka. So, ayan guys, may bagong project tayo. natin. So, pinutol na natin. So, Barako Kawasaki 175. So, isisit up natin na pang Kawasaki Racer. Yung nauuso. So, naputol na natin yan. Yan ang ilalagay natin. Ayan. So, mamaya, tingnan natin kung ano yung magiging itsura niya. Yan. Nakating ko na rin. Ha? So, ayan na guys, inumpisa na natin yung pag sit up ng ano. So, medyo binilisan lang natin kasi medyo matagal gawin. Kaya kasi medyo maproseso, kailangan kasi medyo pantay siya, pati yung tapaludo kasi nilagay na natin. So, nilagay na natin ang bracket. So, kaya ganyan. So, ganun na lang ang video natin guys dahil wala naman tayong tagahawak ng camera. Kumbaga, talagang tsaga-tsaga lang yan. Sinisipat natin para pantay. Kasi para maganda yung kalalabasan. Tsaka yung matuwa naman si Busing kung ano yung kalalabasan para matuwa. At so, ayan na nga guys. So, pasisilip muna natin i-busing bago natin i-full weld lahat. Para kung may babaguhin is madali. Kaya pina-check muna i-busing kung okay na ba yung pagkaka-spot ko. So, pag gumagawa pala niyan guys, so ang ginagawa ko, hindi ko muna pinupull weld. So, ispat-ispat lang para kung sakaling may babaguhin, madali lang siya baklasin. Yan, kamukha niyan, pinapatita ko muna i-busing kalalabasan. Ngayon, aanuhan ni Busing yung sa mga bolt. Kasi may ilalagay na ilaw dun sa may tapaludo. So, kailangan kung ano yung gusto ng customer. Yun ang gagawin natin para satisfied naman. Hindi, para sulit naman yung ibabayad niya sa atin. So, ayan. Sa first time ko palang gumawa na ganyan sa Barako. So, madalas na yung nagawa ko is sa Badya. So, medyo maproseso nga lang. So, sulit naman kasi pag nabuo siya, maganda siya. Yan, pinapasipat ko muna kay Busing kasi kung ano yung kadiretsuhan na align na gusto niya, tsaka yung haba, siyempre yun ang susundin natin. Yan, tapos pinupatan ko na nga. Yan, kasi lalagyan natin ang bracket sa ilalim yan eh. Kasi tinuturnilyo muna natin. Yan, kailangan ang mabusisi, kailangan tanggal kabit kasi yung align ng upuan, kailangan makuha yung pinakasakto. Kaya medyo tinatandaan natin yung mga bracket na ilalagay natin. Kaya humingi na rin tayo ng tulong kay Busing. Kasi sabi ko, kung ano yung align na gusto niya, kung ano yung taas o haba, yun ang susundin natin. Kaya yun ang gagawin natin. So, ayan na nga, medyo sinisilip-silip ni Busing para ma-sure din na pag nilagyan ko ng bracket tapos na-spot natin, na-welding natin, ma-sure na yun talaga ang gusto niya. Kasi mahirap kasi pag hindi mo tatanungin tapos may mali pala, eh, nakakahiya naman. So, ayan nga, medyo sinisipot natin. Saka natin i-spotan. So, kailangan nakatornilyo muna bago tayo gumalaw sa mga bracket niya para talaga okay. So, ayan na sipat muna natin. Para kung may mali is madali. Tapos pag goods na, yun, pwede na nating i-full weld. Ginagawa natin. So, ano nga pala, step by step ang ginagawa natin. Kailangan puro bawat galaw, bawat spot is
sukat tapos sisipatin para yung kalalabasan niya is maganda. Kaya yan ang tanggal kabitan. So medyo matagal nga lang gawin to mga bossing. Pero okay lang, ang mahalaga ma-satisfied naman si bossing. Ayan na nga, nilalagyan na natin ng bracket para hindi siya gumagalaw-galaw, hindi siya pumapagpag. Yung sa dulo at sa likod. So conversion din pala tong tapaludo na to. Yung tapaludo niya hindi siya pang barako, is pang TMX siya. Kaya ginawan lang natin ng kumbaga conversion na rin talaga eh. Kaya yun na lang, gumawa na lang tayo ng panibagong bracket. Ayan. Sabi ko naman, magagawa naman kung naayon sa gusto nyo, sa gusto ng customer. Yun ang sabi ko sa kanya. Kung ano kako ang gusto mong align, yun ang susundin natin. Kaya pinapasipat ko rin sa kanya ng mabuti. Kasi pag na-welding na natin, medyo may hirap na pag hindi siya naka-align. So, ayan guys, medyo may pagbabago na makikita. So, ayan, nagwi-welding tayo ng bracket yan na paglalagyan ng tornilyo. So, kabilaan yan. Na naka-spot din ron sa flat bar na naka-bracket sa loob. Kaya talagang wala siyang pagpag. Yan yung ginagawa natin. So, kailangan nakatornilyo bago ispatan. Ayan. Tapos pag naispatan, so, pasilip muna natin yung busing. Yan, tinayo ko yung motor, hinawakan ko, tapos pinasipat ko. So, goods naman daw, okay naman. So, kailangan kasi ma-sure para maging okay yung maging successful naman. Kahit na magbayad siya, sulit, hindi siya magsisisi. So, ayan nga, may customer na nakiususyo. So, ayan, tuloy na tayo sa ating ginagawa. So, pinasipat natin ng mabuti kibusing para kung ano yung align yan. Pinupulwild na nga natin, tinitibayan na natin kasi okay na raw, sabi ni Busing, pantay naman ha. So, yan, tinitibayan na natin para matapos na kaagad natin. So, ayan, step by step nga lang, talagang kailangan ang paghinang is maganda kasi dyan mismo nakakapit yung tapaludo. Kasi pag hindi siya maganda or hindi matibay, baka kumalas, kumalso sa gulong, medyo delikado. Kaya ako talaga, sinusure ko naman na matibay ang pagkakahinang para walang maging problema. Tinitibayan natin. So, malapit na yan. Kailangan kasi pantay na pantay talaga. So, ayan. Tinouble check ulit natin para may babaguhin man o okay na. So, yan. Medyo may kinuha si Busing dyan dahil yung placer guard bago rin, lalagyan na rin natin ng bracket yan, yung pinaka-placer guard nya para kompleto, para isang gawa na lang. Tapos yan, susukat natin kung ano yung kalalabasan ng pinaka-placer guard. Meron talaga pag conversion. So inano pala namin yan yung sa T-Line kasi medyo may problema yung nabili ni Busing sa online, medyo hindi siya pantay. Kumbaga dinaya na lang natin para hindi siya masyadong halata. Sayang naman pag hindi gagamitin. Kaya pinaobra ko na lang. Sabi ko gamitin na lang natin, gawa na lang tayo ng paraan para maikabit yung yan sa T-Line. So yun na nga. Yung tanggal kabit tayo. Yan, tanggal kabit, ispat. Ganun lang ang ginagawa natin. Hindi ko kasi pwedeng madaliin na i-spot na kaagad kasi kailangan pantay yung ilaw. Kasi mamaya hindi na pantay, hindi na pangit naman pag ganun. So, ako nga lang pala yan guys. Ako lang mag-isa dyan kasi yung kasama ko hindi pumasok. Kaya medyo sulfate yung natin. Hindi siya pumasok kaya ako lang ang gumawa. Ayan na nga guys. Medyo nakikita na yung resulta. Ayan.
may dumating pang isa, customer. Kumuha ng ano yan, ng center stand, ng Inmax version 2 dahil meron din tayo niyan. So, bumili kanina. Eh, nagtanong kung paano raw ikabit. So, binigyan ko naman ng ideya para magkaroon ng ideya kung paano maglagay. So, madali lang maglagay. So, ayan nga, tuloy na tayo rito guys sa ginagawa natin. Ayan. Medyo, yan, nagkakaproblema tayo dyan eh dahil yung ilaw nagkaroon ng di siya pantay. So, kaya inaayos natin, dayain lang natin, dinadaya natin para hindi gaano mahalata. Kasi pag nahalata is hindi maganda. Sabi ni Busing, sige ako na lang daw ang bahala para magawaan ng paraan. Kasi nga sayang naman yung pagkakabili niya. So papalitan na lang daw niya pag nasira. Sabi ko, tama naman sir. Kasi sayang naman pag ano, lalo kasi sa online napakahirap magpalit ng items pag may problema. Kaya yan. Yung inaano natin ng mabuti para sureable na ang alignment niya. Medyo may kunting pinasipat ko sa kanya. Pero hindi naman siya gaano halata na kunyari hindi mo alam na na mapapatingin ka lang, hindi mo mapapansin na may problema. Pero pag titigan mo, sisipatin mo mabuti yun, makikita mo yung kaibahan. So ayan na guys, tanggal kabit tayo, yan ang ginagawa natin. So medyo nahirapan tayo ng video dahil yung sa ilaw may problema. Yung sa tapaludo okay naman, nalagay naman natin. Tapos kailangan kasi mapantayan bago yung placer guard na inano natin para goods na goods siya. Tuwa si Busing sa ginagawa natin. So ganyan guys, ganyan katagal pag gumawa ng magsi-sit up ka ng ganyan. So copy racer talagang inabot kami ng siyam-siyam dyan dahil maprosiso, mabusisi masyado, kaya step by step yung ginawa natin. Ayan. Kasi biruin mo, pinutulan natin yung chassis, mix yan, tapos dinugtungan na mas maliit. Kaya nga lang hindi mo maangkasan pag ganyan kasi umiksi na yung upuan. Ayan, kailangan double check talaga lagi, saka nandyan yung upuan nakapatong. Finally, nagawa naman natin ng paraan yan. So, yan, nakuha natin yung hindi man siya perfecto na pinakapantay talaga. At least, medyo na ano natin. Nagkaroon siya ng hawi sa ginawa natin. Yan, sikat ko ulit. So, medyo nga, sabi ko nga, boss, kunti lang naman. Talagang wala tayong magagawa kasi yun ang pyesa ang may problema. Kaya okay naman. Bandang huli naisipan niya na hindi naman halata. Basta wag lang tititigan. So okay naman. Ngayon i-alay naman natin yung sa placer guard. Yun naman ang ikakabit natin. So hinahanapan natin ng pwesto para yung pinaka-linya niya, pinaka-kabit na maganda yung kalalabasan. So ayan na nga, ginabit na natin. So itutornilyo natin para makita yung pantay siya. Ayan. So, okay na. So ganyan ang forma na gusto ni Busing na kausli na konti yung tapaludo. Siyempre kung ano naman ang gusto ng customer, yun ang susundin natin. Kasi mahirap pag tayo ang masusunod kaysa sa customer. Oh, ayan. Kaya satisfied naman siya sa mga pinagagagawa natin. Kahit na medyo natagalan, ang mahalaga nagawa at sulit daw, sabi ni Busing. Yung nakita na yung kinalabasan. So, ayan, kumbaga yung tapat na lang ng ilaw yung kapantayan kasi kinakabit na natin, tapos maghihigpit tayo. Ayan, pinapasilip natin para yung ilaw
pareha sa kabila. Hindi siya malaswat na. Pantay kasi maganda. Kailangan lagi nating isanasang guni sa may-ari para siyempre siya yung masusunod kung anong pwesto ang gusto niya o kung saan nakalagay. So, ayan na nga guys. Medyo palapit na tayo dyan. Palapit na tayong matapos. Medyo inabot tayo ng tanghali. Dahil nag-iisa tayo. Mahirap din kasi pag nag-iisa, walang katulong. Kaya talagang nakisuyo na lang ako. Busing ako. May ano, pa-back up na lang niya. So, medyo sinisipat-sipat niya na lang din. Pati yung soplaka. Pinabit na natin. So, hinigpitan na natin ang mga tornilyo dahil patapos na. Pati yung tornilyo ron sa upuan, sa loob kasi hindi pa pala nahigpitan, mga maluwag pa. So, ayan na nga guys, kinakabit na natin. Ayan, hinigpitan na natin yung mga bolt. Kasi natapos na natin na ma-welding. So, ngayon, So, okay na guys, natapos na natin. So, yung tingnan natin makikita yung natin dahil tapos na makikita na itsura natin niya. yun sa lalabasan. So, ayan na nga guys. So, ayan yung itsura niya. Yung barako kanina, so naiba na ngayon. Naging copy racer na siya. Yan, dating ano. So, yun pa man, si Busing. So, maraming salamat, Busing.